Ang lihim ng anting-anting ni Lolo. Sa isang liblib na baryo, kilala si Lolo Tasyo bilang isang tahimik ngunit kakatwang matanda. Walang masyadong pumapansin sa kanya maliban kay Jun, ang kanyang apo. Mula pagkabata ay kasama na siya ni Lolo, pero palaging nagtatanong si Jun, bakit sa kabila ng katandaan nito, malakas pa rin ang kanyang katawan. Bakit tila hindi ito tinatablan ng sakit? Isang gabi, naalimpungatan si Jun at nakita ang kanyang lolo sa harap ng altar, hawak ang isang kumikislap na anting-anting. Kinabukasan, sinundan ni Jun ang lolo niya sa lumang silid. Doon niya nakita ang isang lumang ball na tila hindi pa nabubuksan ng ilang dekada. Pero laking gulat niya nang buksan ito ni Lolo Tasyo gamit lang ang paghawak ng anting-anting. Sa loob ay may isang makapal na aklat, puno ng mga simbolo, dasal, at kwento ng mga sinaunang tagapangalaga ng anting-anting. Binalaan siya ni Lolo, hindi ito laruan. Kapag binuksan mo ang pinto ng lihim, di ka na basta makakabalik. Simula nang mahawakan niya ang aklat, palaging nananaginip si Jun ng mga kakaibang nilalang, mga engkanto, tikbalang, at mga mandirigmang may anting-anting. Pero sa huli ng panaginip, palaging may isang boses na bumubulong, ikaw ang susunod. Kinabukasan, napansin niyang may marka na sa kanyang palad, eksaktong kapareho ng anting-anting ni Lolo. Dito nagsimula ang pagbabago sa kanyang katawan at pakiramdam. Isang araw, may mga estrangherong dumating sa baryo. Mukhang ordinaryong tao, pero may kakaibang presensya. Agad na naramdaman ni Lolo Tasyo ang panganib. Hinahanap nila ang anting-anting. At hindi lang sa akin, pati sa'yo na, Jun. Sa gabing iyon, nilusob ng mga estranghero ang bahay nila. Ngunit sa unang pagkakataon, nagising ang kapangyarihan ni Jun, isang kidlat ang lumabas sa kanyang palad, sapat para itaboy ang mga kalaban. Mula roon, hindi na siya ordinaryo. Dinala ni Lolo si Jun sa sapa, sa ilalim ng isang malaking punong balete. Dito inamin ni Lolo ang totoo, dati akong mandirigma. Tagapangalaga ng isa sa 7 orihinal na anting-anting ng Kalinangan. Pero isa-isa na kaming nawala. At ngayon, ikaw na ang tagapagmana. Sa pagbubunyag ng nakaraan, nalaman ni Jun ang kanyang misyon, pangalagaan ang anting-anting at labanan ang mga nilalang na nais itong gamitin sa kasamaan. Tuwing gabi, sa ilalim ng buwan, sinasanay ni Lolo si Jun, sa dasal, sa lakas ng isip, at sa disiplina ng puso. Hindi lang ito basta kapangyarihan. Ito ay responsibilidad. Minsan, halos sumuko na si Jun. Pero nakita niya sa mata ni Lolo ang matinding tiwala. Ang tunay na tagapagmana, hindi lang malakas. Marunong ring lumaban para sa tama. Isang gabi, lumitaw ang dating kalaban ni Lolo, si Mang Cardo, ang itim na albularyo. Gumamit ito ng itim na mahika upang sirain ang balanse ng kapangyarihan. Isa-isang nawala ang mga hayop sa baryo, nagkasakit ang mga bata, at tila nawawala ang liwanag sa paligid. Si Jun na mismo ang humarap sa kanya. Isang laban ng liwanag at dilim ang naganap, pero sa gitna ng lahat, may lihim si Mang Cardo, siya raw ang tunay na tagapagmana, at ninakaw lang ni Lolo ang anting-anting. Inamin ni Lolo ang kasalanan, hindi niya ninakaw, pero tinagaw niya ang anting-anting para mailigtas ito sa kamay ng mga masasama. At ngayon, oras na para ibalik ito sa tamang tagapagmana, si Jun. Ngunit may kapalit, ang kanyang buhay. Sa isang matinding ritual ng pagpasa ng lakas, ibinigay ni Lolo ang kanyang huling hininga upang maselyuhan ang kapangyarihan kay Jun. Umiiyak na yamakap si Jun sa katawan ni Lolo. Hindi mo ako iniwan, binigyan mo ako ng layunin. Lumipas ang panahon. Si Jun ay hindi na batang kinukupkop. Siya na ngayon ang bagong Lolo, ang bagong tagapangalaga ng anting-anting. Pinagpatuloy niya ang misyon, tumulong, magpagaling, magtanggol. Pero higit sa lahat, ibinahagi niya ang aral ng kapangyarihan na may puso, at sa dulo ng kwento, isang mensahe ang iniwan ni Jun para sa lahat. Maraming salamat sa inyong suporta, panonood, at pagtangkilik sa ating kwento. Ang inyong oras at pag-follow ay nagbibigay lakas para ipagpatuloy ang ganitong mga kwento ng kababalaghan, katapangan, at kabutihan. Ang anteng-anteng ng bawat isa sa atin ay ang ating puso, kapag ito'y marunong magmahal at tumulong. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Hanggang sa susunod na kwento.